Mga ka-sports, Gilas alert na naman tayo. Isang malaking tanong ang bumabalot ngayon sa fans, sino ang dalawang players na kokompleto sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para this coming SEA Games. At ngayon matapos lumabas ang provisional lineup na halos puro guards at wings na kung saan lalong lumalakas ang usapan. Si Poy Iram at Justin Chuat daw ba ang papasok para punuin ang kulang ng Gilas? Paano si Renz? Paano si Lebron? Breakdown natin yan ng detalyado. Let's go! Kung trip mo po ang ganitong content, pa-follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, ito na po ang lineup na lumalabas ngayon sa social media. Unang-una si Abo Trotter. Pangalawa si Jamie Malonzo. Pangatlo si Matthew Wright. Pang-apat si Calvin Pre. Pang-lima si Ray Parks. Sumunod si Bon Pisumal. Next is si Terdy Rabena. Sumunod si Robert Bolick. O di kaya si Gal Panopio. At si Christian Manzano. Kung mapapansin ninyo, wala pa tayong natural na center. Meron tayong forwards, may stretch wings, may guards, pero yung pure big man wala pa. Dito na pumapasok ang malaking tanong, sino ang last two slots? Kung titingnan natin ang composition ng lineup, marami sa kanila ay scorers, marami ring shooters, magagaling sa transition, athletic, mabilis, versatile. Pero sa international play, lalo na sa SEA Games, kailangan mo ng rim protector, rebounder at post defender. At dito pumapasok ang role ng traditional big man. Ang Thailand may 6'10", ang Vietnam may 6'9" naturalized, ang Malaysia may dalawang 6'8". So kung guards at wings lang ang aasa mo, mahihirapan po ang ating national team ng Gilas Pilipinas sa inside battle. So ngayon mga sports, bakit si Poy Iram ang pinaka-logical pick? Unang pangalan na lumilitaw ngayon ay si Will Poy Iram. Nasa listahan siya ng Gilas pool for 2025 at healthy na muli matapos ang ilang injuries. Pero bakit siya ang obvious choice? Unang-una daw, isa siyang natural defender. Si Poy ang isa sa pinaka-competitive big sa bansa. Magaling magbasa ng opensa, mabilis mag-react at may timing sa blocks. Pangalawa, leader at FIBA experience. Kasama siya sa Gilas mula 2018 hanggang 2023 sa World Cup qualifiers. Ibig sabihin, kabado killer, alam ang pressure, alam ang sistema. Pangatlo, fit sa sistema ni Coach Tim Cone. Sa kanyang hand-off system, kailangan ng big na marunong pumasa at mag-roll. Eksaktong ginagawa ni Poy sa TNT at sa Gilas noon. Pang-apat, kulang tayo sa defensive anchor. At siya ang makakapuno niyan. Kung Thailand ang makakalaban, kailangan natin ng big man na may siga energy.
at yun po ay si Poy. Sumunod mga ka-sports, bakit si Justin Chua ang ikalawang logical pick? Kung si Poy Eram ang defensive big, si Justin Chua naman ang offensive stretch big na bagay sa SEA Games style. Bakit? Unang-una po, isa siyang stretch big shooter. Si Chua is the one of the best shooting centers in the PBA. May pick and pop, may corner 3, may top of the K triple. At napaka-perfect mga ka-sports sa space offense ni Coach Tim. Pangalawa, good defensive rotation. Di man siya shot blocker tulad ni Poy, pero matalino at hindi nauuna sa fake. Ang importante, marunong mag-position. Pangatlo, FIBA ready. Matagal na siyang nasa Gilas pool. Dati pa siyang candidate sa mga windows kaya hindi bago sa kanya ang sistema. Pang-apat, provides balance. Imagine this Poy Eram, defense, rebounds, energy. Si Justin Chua naman scoring, spacing at shooting. Napaka-perfect sa 1 and 2 complementary bigs. Mga ka-sports, ang resulta, completed lineup na po daw. Kaya kapag idinagdag mo ang dalawang yan, kompleto na po ang Gilas. May athletic wings, may shooters, may slashers, may facilitators at ngayon may solid big man rotation. Ito ang ideal sa 12-man SEA Games team at ang pinaka-importante, walang OA na size requirement sa SEA Games kaya mas flexible ang lineup natin. Sa strategy ni Coach Norman, kailangan niya ng big man na marunong daw pumasa, big man na marunong mag-spread, big man na mobile, si Eran check, si Chua check. At lalo pang nagiging convincing dahil sa fact na mahilig si Coach Norman sa veterans na marunong sa spacing at may discipline sa depensa. Exactly mga ka-sport what these two bring. Ngayon mga ka-sports, ang tanong, sila na kaya ba talaga? Official release? Wala pa pong balita dyan. Pero kung titignan mo, current lineup, needs ng team, system ni Coach Norman, available bigs, experience, fit sa SEA Games matchup, lumalabas talaga na si Poy Eram at Justin Chua ang pinaka-imposibleng 2 players na ko-kompleto sa Final 12. Kaya mga ka-sports, ano sa tingin ninyo? Tama ba sina Poy Eram at Justin Chua ang Final 2 slots ng Gilas Pilipinas at para sa SEA Games? O may ibang big man pa kayong naiisip na mas bagay? Comment your thoughts below at babasahin natin yan. At don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng Gilas News. Mga ka-sports, this is your host and this is another Gilas Pilipinas update. Laban Pilipinas, puso. So paano? Ingat po kayo.